Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila pagtulungan ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales, Senator Jinggoy Estrada harap-harapang nakatikim ng pangaral at tila sinapol ni Congressman Rodante Marcoleta at Speaker Martin Romualdez tila nilaglag na di umano ni President Bongbong Marcos. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang pinangasiwaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na binubuo ng House Representative, Governor, Vice Gobernador, Board Member at iba pang inductee sa isang seremonya na ginanap sa lungsod ng Maynila sa Diamond Hotel. Ang Partidong Federal ay itinatag noong taong 2018 na naglalayong panindigan ang bisyon ng administrasyon na may agenda sa pag-unlad na nakatuon sa paggawa ng pamahalaan na madaling mapuntahan ng mamamayang Pilipino. Sa nangyaring seremonya, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang partidong pangpolitika, ang Partido Federal ng Pilipinas, ay nagsisimulang magsama-sama ng mga puwersa bilang paghahanda para sa 2025 midterm election. Sa nasabing oath-taking, sinabi rin ng Pangulo na nakikipagpulong na siya sa iba pang pangunahing pangbansang partido upang bumuo ng mga alyansa para sa halalan 2025. Ayon nga sa Pangulo, sa aking kapasidad bilang pinuno ng partido, nagipag-usap ako sa lahat ng iba pang iba't ibang partido at sinabing, ano bang plano? What is our plan? What can we do? Nagtutulungan ba tayo? Hindi ba tayo? Ikaw ba ay nasa oposisyon o kasama ka sa karamihan? Binigyang diin din ng Pangulo na nais niyang maghanda ang PFP sa ngayon upang payagan silang maayos na magplano ng kanilang mga hakbang mula sa paghain ng kandidatura sa Oktubre hanggang sa opisyal na panahon ng halalan sa susunod na taon. At sa kaganapang iyon, nanumpa ang humigit kumulang 33 politiko, kabilang ang 11 gobernador at 14 na vice-gobernador ang nanumpa sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos bilang mga bagong miyembro ng Partidong Federal. Tila nag-endorso na rin si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang mga pangbato para sa senatorial race para sa midterm election. Ngunit napansin ng marami sa ating mga kababayan ang tila hindi pagbanggit ng Pangulo sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez na labis na may kinalungkot ng mga taga-suporta nito. Dahil alam naman natin nang magsimula ang partidong binuo ni Pangulong Bongbong Marcos, kasali ang iba't ibang partido, Lakas, CMD, Hukbong ng Pagbabago, HMP at Partidong Masa ng mga Pilipino at mga panauhing mga kandidato mula pa sa ibang partido ang nagsanib puwersa para maging unity. At nang tanungin si Tamayo, ang Pangulo ng PFP, kung nakikipag-usap ang PFP sa Hukbong ng Pagbabago o HNP, ang partido na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Sabi nito, sa ngayon hindi, dahil ang alyansa ng PFP at HNP ay para sa 2022 national election. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na rin ang former House Deputy Speaker and Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta patungkol sa kontrobersiya na di umano'y nagbangayan si Senator Jinggoy Estrada at former PDEA agent na si Jonathan
Jonathan Morales. Kasunod nga nito ay tila harap-harapang sinampal di umano ng katotohanan ng kongresista at pinatunayan na mali ang panghuhusga ni Senator Jinggoy kay dating PIDEA agent Jonathan Morales dahil hindi naman raw ito korte para paratangan at idiin na ang dating mismong PIDEA agent na tila siya pa raw ang nagpakalat ng PIDEA leaks sa mundo ng social media. Hindi din raw tama na ibalik nito ang nakaraan ng dating ahente ng PIDEA dahil bukod sa character assassination, ang ganitong gawain ni isa sa mga kasong inihain sa kanya. Wala naman raw sa mga ito ang hinatulan ng guilty ang nasabing dating PIDEA agent. Buti nga raw at hindi siya sinagot ni Jonathan Morales na kung kredibilidad ang pag-uusapan, sino nga raw ba sa kanila ni Jinggoy Estrada ang nakonvict sa isang kaso. Gayunpaman, naniniwala ang nasabing kongresista na hindi tama ang ginawa ni Senator Jinggoy Estrada sa dating PIDEA agent na si Jonathan Morales dahil maging si Senator Bato de la Rosa ay naniniwalang hindi peke at may katotohanan ang nasabing PIDEA leaks. Matapos ang balitang ito ay umani ito ng samut-saring reaksyon mula sa ating mga kababayan at hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat mag-resign ka na lang, Jinggoy. Grabe ka kung magsalita ka. Ginawa mo ng convicted si Morales. Ikaw naman pala talaga ang na-convict na. Grabe ang kapal naman. Mahiya ka naman, uy. Mas mabuti pang bumaba ka na lang sa pwesto. Klaro pa sa sikat ng araw na ang bias mo. Instead na dapat tumulong ka para malaman ang katotohanan, ay pinagtatanggol mo pa ang mga sangkot. Gawin mo ang trabaho mo. Tila nabayaran ka na siguro. Nagtatanong lang po. Salamat po Kong Marcoleta. Kaya nga po nag-aantay kaming mamamayan kung asa na yung mapangako ng mga senador. 2 years na, puro ngaw-ngaw sa harap ng kamera. Pagkaso ng isang tao, kinukuyog nila. Pag sa hinaing ng taong bayan ay nagtatago sila. Sobra na, sa taas ang bilihin. Walang maasahan sa mga yan. Jinggoy, kung ayaw mo magtrabaho ng maayos ay bumaba ka na lang bilang senador para hindi naman masayang lang ang pera ng taong bayan. Ipakita mo naman na para ka sa taong bayan, hindi para lang kay First Lady. Grabe na talaga kayo. Nakapokus ka talaga kay Morales at idiin mo pa na may kaso. Magpapatawa ka ba? Tignan mo muna ang sarili mo bago kang manghusga ng ibang tao. Mahiya ka naman. Kung may hiya ka pa, mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Huwag mong gawing bias ang hearing sa Senado. Bakit naging senador yan? Kakahiya ang ginawa niya. Di talaga pwedeng ganon ang ginawa niyang guilty ang hindi naman akusado. Resource person, ginawang grabe yung senador na yan. Hindi na nahiya sa kanyang ginawa. End quote. Hindi, maganda. Napaka-edit po na hapon ng Biyernes sa ating lahat. Oo. Sana po maganda ang kalagayan rinyo. Kahit na po napaka-init po ng panahon. Oo. Pinag-uusapan namin kasi kayo na Kong, yung statement nitong si Jonathan Morales, yun daw nagbulgar nung PIDEA document leaks. Ang Kamara ho ba, wala sa planong imbitahan din? Wala kayo narinig. Pa kasi sa Senado, mukhang pangatlo ata sa Lunes, maiimbitahan na naman daw nila. So ano ba ang dapat na gawin doon? Nagtataka nga po ako kung hindi ko naman alam kasi yung resolusyon, ang unang layunin ng investigasyon ay yung alitagtag drug haul. Nagtataka lang ho ako bakit nauwi doon sa kanyang ibinubulgar na sinasabing sangkot nga po ang Pangulo, artistang si Marcel Soriano, doon sa dokumentong hawak daw po niya na inilabas din ng ilang mga nasa social media. Yun po ang aming pinagtatakhan ngayon kung ito ba ay itutuloy-tuloy pa po ng Senado. Kala ko naman ang pinag-uusapan natin, yung pag-undertake ng hearing. Paano ba yung pag-hearing doon sa pinag-uusapan nilang PIDEA leaks yun eh? Opo. Medyo sensitive issue yan, Kong. Sabi nga namin, doon kami pumunto kanina, doon sa kapag ka isang tao, kasi parang tumatayo siya ang witness, dapat palang isang witness ay merong direktang kabatiran sa isang bagay na kanyang sinasabi o kanyang nasaksihan. Hindi po niya sabihin na ito ang sinabi na ganito, sinabi na ganyan, narinig ko po. Yun ho yung mga binabanggit lamang namin kanina. Ay, narinig ko naman si Senador Bato yata, sinasabi niya parang sa kanyang opinion ay parang pinatibayan naman niya
authenticity ng dokumento. Tama Oo. ba yun? Hindi ko lang po narinig. Baka yung panghuling itong hearing. Kasi ako nakikinig dyan, ang Opo. sinasabi ng iba, hindi totoo yan, produkto yan ng, ng artificial intelligence. Oho. Ngayon, siguro physical examination nung dokumento, nakikita nila na talagang sinerox mula sa isang original, pati raw yata yung butas ng puncher. Na kung Okay. saan ito pala naka-file na, pero mukhang nung kinuha, isinerox, kaya pati yung butas nakuha, di ba? Yung butas na po po. Maliwanag sabi nila, hindi naman magiging produkto ng ng artificial intelligence. Talagang, Pati yung butas ng puncher. talagang galing na sa isang original document. Okay. Kaya lang nananatiling Xerox yata yun, di ba? Opo. Pero alam mo, sa law on evidence, mayroon namang pagkakataon na yung isang secondary evidence, kasi ang tawag na dyan, secondary evidence na lang eh. Okay, opo. Ngayon, paano mo may establish yan na maging isang ebidensya na pwedeng tanggapin? Yung maging katanggap-tanggap. Dapat yun ang issue eh. Oo. Bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa magitan ng mga umiiral na patakaran kung paano may establish na yung dokumento na yon ay talagang pwedeng tanggapin bilang isang valid at isang mapagbabasihang ebidensya. Opo. Pagkatapos nun, tsaka na lang kayo magpatawag. O ito, valid na to, authenticated Ayun, na to. double check na. Tsaka tayo magpatawag. Ano bang nilalaman itong dokumentong ito? Opo. Sa ngayon kasi, tama naman yung sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge nung nag-ulat. Mukhang yung testigo ngayon na parang former officer ng PIDEA Opo. ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes, opo. Informant. Sa mga tweet, ang nakakaalam lahat nun na merong personal knowledge ay yung Informante confidential po niya. informant. Yes po. Sa mga tweet, kailangan lumitaw yon. Okay. Kaya lang, sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na ipinakikilala. Mawawalan, Nakatago talaga po yan. mawawalan ng kahalagahan ng kanyang trabaho. Mawawalan ng saysay ang kanyang pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. Oho. At kahit kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino mang gumamit sa kanya, Wala. at isiniwalat, hindi na rin siya maniniwala doon sa nagsiwalat. Sapagkat ang usapan nila, ikaw naman kanya, di ba, confidential informant nga ako eh. Oho. Tumutulong nga ako sa inyo eh. Oho. Kaya lang, ang nangyari, hindi napatibayan sapagkat hindi yata natuloy yung operation. Opo. May pumigil daw. So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw. Kasi po kung sa yun ay isip, natuloy, Opo. napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant. Opo. Kasi talaga Halimbawa, nagkaroon ng kung operation. itinuloy yun, base kasi sa mga nakalap, okay na tayo. Opo. Mukhang may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operation. Oho. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw, hindi natuloy. Sa mga tweet, talagang yung piece of document na yon ang pinaka-bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang makahulugan at makabuluhang pagsisiyasat? Paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito Oo. na isang valid piece of evidence? Oho. Kasi kung hindi natin ma-establish na gano'n, huwag na natin ituloy ito. Wala namang kapupuntahan ito. Di ba? Yun nga po. Sa pagsikapan nila, sa pamagitan ng kanilang mga kaparaanan, kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na ebidensya. Ayun, opo. Kasi O ginagawa naman namin yun. Halimbawa, Opo. kahit sinong merong karanasan sa legal or trial practice, kapag ka ang nakuha niya ay Xerox copy lang, Opo. gagawa siya ng paraan yun para yun ay tanggapin ng korte. Sapagkat yun ay isang napakatibay na dokumento para sa kanya. Oho. Sapagkat ilalaban niya yung kanyang kaso eh. Totoo po. Kapag ka yung na yun, yung ebidensya na yun ay hindi tinanggap ng korte, hihina yung kanyang posisyon. Oho. Mapasaan man siya, mapadepensa, mapaprosecution. Oho. Kaya gagawa siya ng paraan, kahit na yung ebidensya na yun ay Xerox copy, i-establish niya as a secondary evidence. Ayun. Kaya nung tanungin po, Kong, yung Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, Director General Lasso,
parang tinanong sa kanya, ano ba masasabi mo dito sa dokumento na binabanggit itong si Jonathan Morales? Ang naging sagot po niya hindi ko po masagot kasi, Your Honor, dahil sa una wala po kaming ganyan Naninindigan po ang pamunuan ng PDEA na walang ganung dokumento, walang ganung record, kaya hindi niya masagot kung totoo, hindi totoo, yung sinasabi po ng mga nagtatanong sa kanya. Base naman doon sa mga pagtatanong sa kanya, pinatibayan niya yung mga sasakyang nakapirma, nakalagay doon mga sasakyan nga nila yun. Ayun na nga po, yung mga ginamit Kaya na nga, bigulo. merong parang may mga basihan na pwedeng mapagsaligan na merong katotohanan yung binabanggit, hindi nga lang natuloy. Ayun. Ngayon, kung sasabihin niyang wala yun, ayun lang mga pwede niyang gawin. Opo. Na wala. Saan ang galing ito kung wala? Kung walang pinag-xerox na original, saan ang galing ito? Gayong pinatibayan ng chairman na ako kanya kinikilala ko na totoo itong May dokumentong ganun. May dokumentong ganun. Ang Okay. problema nga lang, hindi na isa sa paraan kasi sa pag-authenticate nung ng dokumento na sa ngayon ay parang secondary evidence pa lang, kailangan mapagkumparahan Ayun. Pagkatapos lahat ng mga tao na may kinalaman doon, tatawagin mo. O may pirma itong, kunyari may pirma ang report na yon. Opo. Ito pangalan nito ang pangalan ay Nelson Lubao nakalagay. Ayan. At merong pirma sa taas ng Nelson Lubao. Ikaw ba ang pumirma nito? Opo kanya. So ma-authenticate. Ayun. Kahit nasa Xerox copy ngayon, ay totoo ito. In-authenticate niya kinilala. Pero natatandaan ko po yan. Sinong nag-type niyan? Ito pong si ganito, patatawag niya. Natatandaan mo ba na ikaw ay natatandaan ko nga po yan, ako po nag-type niyan. Sa mga tweet, ma-authenticate mo ngayon yan. Ayun. Ngayon, kapag hindi nalagay doon sa isang authenticated na kalagayan, yung dokumento na yon, hindi siya maaaring pasimulan ng isang makabuluhang Investigation. pag-iimbestiga pa. Ayun. Well, Dapat pala yun munang unang ginawa. yun ang establish. Ang ginawa nila, parang tinawag si Maricel Sori. Oo. Siyempre, hindi ko po alam. Wala naman siyang kinalaman. Wala nga, siya yung tinatarget doon. Pero, hindi naman natuloy Opo. Di ba? Tinatarget di umano kung Pero based dun sa sana, kung halimbawa, yung sanang informant na yon, Opo. meron siyang sinabi na tungkol na maring sinabi ni Maricel Soriano. Halimbawa lang ito, hindi ko naman alam kung ano yung extent, hindi ko pa naman nakita yun. Pwede mo ngayon tanongin siya base ng kasulat doon. Opo. O kapag sinabi niya, sinabi ko nga po yan. Kahit pa paano, merong kaugnayan. Maring nauugnay. Doon mo pa lang siya pwedeng ipatawag. Ayun. Pero kung hindi naman natuloy yung operation, pagkatapos tatawagin mo siya ron, Oo. ano naman ang mahihintay mo sagot? Di-deny niya lang yun. Kaya nga po, nung tinanong si Morales na, nakita mo ba mismo yung mga personalidad na binabanggit po doon? Ay, hindi po. Yun po ang sinabi ng aking informante. Yun, doon sila nagkaroon ng... Hindi niya nakita ng personal, pero yun daw po... Maliban na lang, sa kanya. halimbawa, kung magpapakabayani yung confidential informant, Ay, ibang usapan yun. na lilitaw siya, sabi niya, habang ako po'y nakikinig sa inyo pong mga investigasyon, Oo. naiipit po kanya si Morales na ang pinanggalingan po lahat ng kanyang mga pinagsusulat dyan at report na yan, na ako po. Ayun. Kaya ako po inakonsensya. Nako. Oo. At napilitan po akong lumitaw ngayon. Bahala na po kanya. Mangyari nang mangyari. Nako. Tatayo po ako talaga para panindigan ko na yan pong nakasulat dyan ay sa akin po galing. Ibang usapan yun, Jen. Ayun. Oh, well, Kaya ang problema ko, may history na si Morales Mayroon na para siyang isang usual witness. Kasi nung 2002 daw ata po, may mga records pa na ito pala tumistigo rin sa dati Senador Pampilo Lacson na noon ay hepe ng PAOK TF. May mga ganun daw pong mga istorya. Oo. Istorya lang yun. Oh, yun na nga po. Nakita ko naman, tinanong, kasi nakikita ko si Senador Jinggoy. Opo. Ikaw pala may asuntong ganito, tsaka ganyan, tsaka ganito, tsaka ganyan. Opo, opo.
hindi ka parang questionable kanya ang pagkatao, parang hindi naman hindi naman dapat ganoon eh. Kasi mabuti hindi siya sumagot. Kayo nga po may di ba? Kayo nga po may kaso, hindi ba? Hindi ibig sabihin pareho po tayo ng kalagayan. Baka nga mas ano pa po kayo eh. Kasi ako po nilalabang ko pa, pero kayo may tapos na po yata. Meron po yata kayo. Hindi ba? Mabuti nga hindi ganoon ang sinagot eh. Pero magaling talaga magsalita kasi si Morales. Hindi pwedeng ganoon. Hindi pwedeng ganoon. Kahit na, alam mo, pag ikaw ay wala pang conviction o hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Ganun ang presumption natin eh. Mananatili yung presumption of innocence until proven otherwise. Ayan, po. Pag na-prove ka na-convict ka, so dun lang mawawala yung innocence. Pero habang wala at dinai-establish yun, nananatili kang walang kasalanan. Huwag mong hatol ng yung kapwa. Baka sila At naman sabi hatol. pa, sa yung Supreme Court nga, pagka pinag-uusapan naman ay karapatan, kahit na the most despicable criminal Opo. is entitled to due process. Yes. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.